sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman ang inyong kapatid, Brother Nui Dura, President of the Association of Pastors Converted to the Roman Catholic Church in the Philippines, maghatid sa inyo sa mga impormasyon tungkol sa mga katotohanan na ating sinasampalatayanan sa simbahang Katoliko. Bilang isang convert pastor, mga kapatid, gusto kong ipagpatuloy ang pagbabahagi sa inyo sa mga realization ko sa mga turo at aral sa simbahang Katoliko. Kaya nga, sa gabing ito, umpisahan natin ito sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Aming mapagmahal na Ama, sa gabing ito, aming hinihingi na samahan niyo po kami sa programang ito sa pagtatalakay sa mga katotohanan tungkol sa iyong simbahan na iyong itinatag. Lalo na sa aming kapanahonan ngayon na kailangan kaming magiging maipagpatuloy namin ang aming sigla at lakas para aming mabigyang pansin ang mga bagay na palaging nakasaad sa simbahang itinatag mo. By the power of your Holy Spirit, with the intercession of Mama Mary, please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Happy Father's Day sa lahat na mga tatay. Mayroong nagtanong sa comments sa kaina sa ating post na Happy Father's Day sa lahat na mga mabuting tatay. Hindi ibig sabihin na yung may mga kakulangan hindi nakasali. Kasi kahit na sa mga kakulangan, patuloy pa rin nating pinaniwalaang mabuti ang lahat ng mga tatay. Kahit na sa mga kakulangan sa kanilang buhay, we still believe na they are still good tatay, mga brothers and sisters in the Lord. Kasi sa isang katwiran na walang perfect na ama sa lupa. There's no perfect father, brothers and sisters in the Lord. So, yung mga katwiran na hindi na lang natin bigyan pagpahalaga ang ating mga tatay kasi maraming kakulangan, hindi yon ang tama. Kundi ang nararapat, ang makatwiran ngayon, bigyan natin silang pagpapahalaga dahil sa bilang isang instrumento para makarating tayo sa mundong ito. Kaya nga, brothers and sisters in the Lord, sa gabing ito, ang ating mga pag-usapan ngayon tungkol naman sa mga comments. Kasi kahapon na pag-usapan natin ang tungkol sa salvation, and binigyan natin, sinasagot natin ang mga bagay na it relates about the doctrine and the teaching of the Catholic Church. So, sa gabing ito, mga kapatid, bago tayo magpapatuloy, bigyan muna natin ng pagninilay ang mga ama, no? Na una, perfect father. Sino bang model sa isang perpektong ama, no? Ang pinaka-model sa perpektong ama, ang ating Ama na nasa langit. Our Father in heaven is the perfect model sa lahat ng mga ama. Ang kaniyang pagiging ama bilang isang maawain at mapagmahal na ama na kahit na sa anong mga pangyayari sa buhay, hindi tayo pinabayaan. Now ngayon, ang isang mayroong sinabi kasi nag-relate ito sa ating celebration ngayon na Father's Day. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 10, verse 9,
Do not call anyone on earth your father, for one is your Father who is in heaven. Itong verse na ito ay nagiging controversial para sirain ang ating mga ministro sa simbahan na sa pagbigay natin karangalan, respect sa kanila. Now, in this verse, our brothers and sisters who hate so much the Catholic Church argued that the Catholic Church committed a biblical violation of calling our ministers father. So, this is the common accusation. Why the Catholic call father to their ministers? And I as a pastor, I just want to share to you about my biblical realization that our accusation is not in accordance to what is in the mind of our Lord Jesus Christ. Kasi kung tingnan natin ang ating Panginoon Jesucristo ay nagiging masunurin siya sa kay Mama Mary at sa kay Jose. Obedience sa kaniyang mga magulang. Of course, kahit na hindi nakasulat sa Biblia, anong tawag niya sa mga magulang niya kay Jose at kay Mama Mary? Tawagin lang niyang brother kasi dahil sa Matthew chapter 23 verse 9. And I began to think of these particular issues as a pastor that convert to the Catholic Church, realizing some biblical revelation about this issue. Now, one of the verse that clarifies my mind about this issue of Matthew chapter 23 verse 9, do not call anyone father. I read in 1 Corinthians chapter 5 verse 14. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking realization na ito. Ang nakasulat pala sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ I have begotten you through the gospel. So makita natin ang isang King James Version na kahit na ang kaniyang flow sa verse is very clear, yet you do not have many fathers, for in Christ through the gospel. No? Tingnan natin ang isang Protestant or New International Version. Ang basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 14. Ganito ang ating mabasa, mga kapatid. At chapter 14 verse 15. For therefore I urge you, 14 verse 15. For even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ as I become your father through the gospel. So in this Bible, King James Version, parang the translators is trying to omit that Paul becomes father to the Corinthians by virtue of the gospel. So itong King James Version of the Bible, no? Iniba ito, instead of saying na I become your father by virtue of the gospel, ang iniba ang wording na because in Christ I begotten you because of the gospel, no? So parang diyan na kaagad ang discussion sa translation pa lang, kung siya ang binabasa na Biblia sa isang ating kaibigan ay ang King James Version, iba naman translation ang sayo, hindi na kayo magkaintindihan. Ngunit responsibilidad natin at ating karapatan na ating suriin ang iba't ibang translisyon. Kung mayroon bang doctrinal bias. Kasi pag isang translation lang tayo, magiging mayroong doctrinal bias kasi ang mga translator nito ay walang representative sa ibang mga Christian churches. Mayroong doctrinal bias. So kaya, ipairal nila ang kanilang doctrinal conviction. They try to hide something, itago nila yung isang bagay na parang makita na ang kaliwanagan sa isang isyo. Ngunit sa ibang translation, malinaw na sinasabi na
sabi ni Apostle Paul na even in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I become your father through the gospel. Umpisa natin sa 15. Even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I become your father through the gospel. So, sabi ng Biblia ni Jesus na huwag kayong tatawag ng Ama kanino man dito sa lupa, sa Matthew 23 verse 9. Pero bakit nagiging ama si Pablo sa mga taga-Korinto kung talagang bawal ito? Tingnan natin ang ibang mga sinasabi sa ating Panginoon sa Romans chapter 4. Sabi ng Panginoon, therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may guaranteed to all Abraham's offspring, nor only to those who are of the law, but all those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you father of many nations. For he is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. So malinaw na God made Abraham a father of many nations. Now, kung tayo ay hindi balance ang ating reading, doon lang tayo palagi nagmemorize sa Matthew chapter 23 verse 9, magiging bias ang ating pag-unawa. Mga brothers and sisters in the Lord. Magiging bias ang ating pag-unawa. Ngunit kung basahin natin ang lahat ng mga verses, ang lahat ng mga sitas, ang lahat ng mga talata ng Biblia, without being critical or very defensive to our doctrinal conviction, makita natin, mabalance natin na bakit sinabi ni Jesus na huwag kayong tatawag kanino man ama dito sa lupa. Bakit si Abraham sa Romans chapter 4 verse 17 sinabi ng Panginoon na ginawa ko ikaw ang ama sa lahat ng mga bansa? Bakit si Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 sabi niya na marami kayong mga ama, ngunit sa mga taga-Korinto, ako ay nagiging ama ninyo sa pamagitan sa Ebanghelyo. So ano bang ibig sabihin yan? Kaya ang pagbasa sa Biblia, mas maganda na i-balance. So ito nga aking realization na si Pastor, because as what I have said sa nakaraang mga pagtatalakay natin na mayroon na akong religious conviction, so ipaglalaban ko kung ano yung conviction ko. Medyo i-skip ko yung mga verses na hindi sumusuporta sa aking doctrinal conviction. So ito ngayon ang napakaganda na ating talakayan na kailangan mag-careful tayo. Kagabi, napag-usapan rin natin na ang sinasabi ko na at tinatawag dagdagan ang Biblia at na iintindihan natin na sa Revelation chapter 13 verse 17 to 18 sinasabi na tungkol sa 666, walang makabinta o makabili kung wala sa kanya ang marka sa halimaw na 666. Ngunit malinaw na sa talatang yan, sa kabanatang yan, Revelation chapter 13 verse 17 to 18, malinaw na ang author hindi talaga tinutukoy ang Santo Papa. Ngunit sa maraming mga writers ngayon, just attacking the Petrine ministry, just attacking the successor of St. Peter, hahanap rin ng paraan na kahit na hindi naman talaga ang Santo Papa ang tinutukoy doon sa Apokalipsi 13:17-18, i-insert. At napakaraming mga preacher ngayon sa buong Pilipinas. And they are good people, good expositor of the Word of God. Pero bakit madala ito mapaniwala ang mga tao? Kasi mayroon mang tinatawag mga kapatid na yung madala ba sa swords? Okay, bigyan ko kayo ng idea ha. Ang first doctrine ang pag-usapan is God's love. Okay?
God as the creator of the earth. Okay? Yun, mga common topic yun. Okay? God's mercy, God's salvation. Then pagkatapos, God's salvation, ituro yan. And then pagkatapos, overcoming the work of overcoming the flesh. Okay? The fruit of the Holy Spirit. Maganda yung pakinggan. Then how to become a fruitful Christian. How to become a good evangelizer. Okay? And then Old Testament survey, New Testament survey. So itong lahat, wala itong mga question, accepted ito sa lahat. And then biglang i-insert ang isang doktrina sa isang denominasyon. Okay? I-insert mo doon sa 20 doctrine, ibigla mong i-insert na propeta si Tarzan. Kahit na hindi naman siya tinutukoy sa Biblia, pero parang madala siya sa swords. Kasi sa lahat ng makatotohanan ng sinishare mo, mayroon lang dalawang error na gusto mong ituro para ang mga tao mabunot mo galing sa mga Katoliko, madala siya sa swords because of the doctrine na nasabi mo na. Like for example, doctrine number 22, doon mo pa i-insert yung controversial doctrine na not accepted by the Catholic Church. So, nadala na siya sa swords. Kasi ang ganda-ganda na sa usapan niyo sa once a week meeting, and then na-establish ng relationship, na lumakas ng inyong communication, and then pinag-usapan ninyo ang doctrine na commonly accepted by both side, all Christian, and then yung nakita mo na medyo matured na, strengthen ang inyong relationship, i-insert mo yung controversial doctrine. So yung tao, mag-struggle talaga. Kasi in-insert man ang isang doctrine number 23, na appointed son of God. Mag-resist siya. Pero sa ilang doktrina na natutunan niya mula sa iyo, medyo mag-struggle siya kasi isip-isipin niya, puro man tama yung kanyang sinishare. Yung previous doctrine, 20 doctrine, nakita niyo mga kapatid? So, ito ang mga kulto sa Pilipinas, ginamit nilang strategy ito. Ituro mo na yung mga doktrina na kapatid. Okay, bantay kayo dyan, mga kapatid, na nakikinig yun sa siring na ito. Ituro yung, accepted both side. And then, tumatagal na, makita mo na medyo na-establish na relationship, i-insert mo kaagad ang controversial. Pag insert sa controversial, resist siya. Mag-struggle siya, pero mabalance-balance siya. Puro man tama yung sinasabi niya 20 doctrine. Ito lang questionably 22. Kasi ang founder naging appointed son of God, nagiging propeta. Hindi man ito binabanggit sa Biblia ang pangalan sa founder na ito. Wala man ito sa Biblia. Pero biglang in-insert, madala siya sa swords. Sa swords, no? Sa lakas ba? Mag-struggle siya, pero sabihin niya, tama ito kasi puro man tama yung pinagsasabi niya. Sa 21 doctrine, ito lang doktrina na medyo controversial. Then i-insert ka agad doctrine 24 na tayo lang ang maligtas. Struggle ka na naman. Kasi naintindihan mo na ang pag-ibig sa Panginoon ay para sa lahat. Ngayon, turuan ka ng mga sita sa Biblia na tayo lang ang maligtas, ganito, ganito, ganito. So medyo struggle ka, mag-isip-isip ka. May mga Katoliko na hindi talaga matuloy pagka-convert sa sikta na yan. Kasi biglang in-insert ang isang doktrina na controversial na tayo lang ang maligtas. Okay? Pero dahil sa marami ng mga aral na ituro sa iyo na tama, generally accepted, mag-struggle ka talaga until darating sa punto na matanggap nila ang doktrinang yon. Pagkatanggap na, maisip-isip nila, tanungin sila, magpabunyag ka ba? Magpabinyag ka ba? Magpabautismo ka ba? Okay, so sabi mo, okay, isip-isipin mo muna. 1 year doctrination o 7 months doctrination. Mayroong i-observe kay under observation. Then iulit-ulit sa iyo na ito, appointed son of God, no? Ito ang tinutukoy sa verse na ito, siya ang ibig sabihin nito. So you struggle, pero yung mga kunting doktrina na controversial, madala na yon sa sword, sa mga totoong doctrine na aral na ituturo sa iyo. Pag matanggap mo na yan, very, very negative ka na sa Katoliko. Kasi mayroon ng aral na naitanim sa isip mo na talagang not biblical, not accepted by the Catholic Church.
So yun ang pangyayari, tinatawag naming strategy winawit sa pastor sa isang Katoliko. Pero mayroon lang akong binisita after my conversion to the Catholic Church in Cebu na grabe kami kakaibigan, isang Katoliko, tumanggap siya ng Bible study every Saturday ng gabi. I think years. Pagka Sunday, magsimba siya sa Punta Princesa. Pero Saturday, we talk about the Bible, we conduct Bible study. Tininan ko ang ganda, no? Very receptive. Pero ang sabi ni Mr. Hindi ko lang isabi ang kanyang pangalan, isa man siyang engineer. Sabi niya, kahit na hindi ko na intindihan ang lahat ng mga aral sa Simbahang Katoliko, committed na ako na manatili sa Simbahang Katoliko. Ngunit marami akong matutunan sa iyo, Pastor. Magpakain ako sa iyo, magbigay ako sa iyo ng stipend, kasi marami akong natutunan sa iyo sa Biblia. Patuloy ang ating Bible study. So every Saturday, punta ako doon, marami mag-attend sa Bible study, pero hindi din talaga siya na-convert for almost 3 to 4 years. Kaya nga after my conversion to the Catholic, binisita ko siya, kinocongratulate ko siya na sa maraming pinuntahan ko, binibisita ko, ikaw lang talaga ang nanindigan sa Simbahang Katoliko. Kahit hindi mo talaga ma-explain ang lahat ng mga aral Simbahang Katoliko, you are committed to remain in the Catholic Church. Tumawa siya, we talk together. Sana pagkatapos sa lockdown, makabisita pa ako ulit. Baka medyo matanda na siya ngayon, no? Pero I really appreciate sa kanyang ginawa, mga brothers and sisters, na okay, mag-ano ako sa iyo. Mayroong mga panahon na binabible study ko na yung binyag na kailangang malaki. So, yung si Jesus na ang Bible study ko ganito man, no? Si Jesus bininyagan. Nandiyan man 'yon sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17. So bininyagan si Jesus ni Juan. Okay? So yung nabinyagan na sa usap-usap, pumunta si Jesus kay John sa Jordan, and sabi ni Jesus, binyagan mo ako, bautismuhan mo ako. Sabi ni John, hindi dapat ako ang magbinyag sa iyo. Ikaw magbinyag sa akin. Pero sabi ni Jesus, pabayaan mo lang kasi kailangan sa atin tuparin ang mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya pumayag na lang si John, pumayag na lang si John na binyagan si Jesus. So, binyagan si Jesus. So, ngayon, yung nabinyagan na si Jesus, narinig ang tinig nagsabi na siya ang pinakamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. At saka, nag-move out si Jesus sa tubig. Paano ito ma-apply? So ngayon, kaya nabinyagan man si Jesus doon sa River of Jordan. Ang application nito, engineer, doon sa makasama niyang Bible study. Kasi sa tingin ko, medyo tama na ituro sa kanya ang baptism kasi na-establish ng relationship at matagal na ako ng Bible study. Mas close pa ako sa kanya kaysa pare, sa kanya mga kaparian. Ang nakita ko ang relationship sa taong ito at sa pamilya, very far sa pare sa simbahan. Sila magsimba lang, din pagkatapos uwi. So, ako naman, naka-establish ako ng napakagandang relationship sa pamilyang ito. No? Mga mabait itong mga Katoliko. So, nakita ko na parang kondisyon na, ilang taon na ang pag-Bible study, so, dapat ko na ituro ang pagbinyag. So, yung doon na sa aplikasyon, ngayon, engineer, gusto ka bang mabinyagan sa binyag na ibinyag? Gusto ka bang mabautismuhan sa bautismo na naibautismo kay Kristo? So, yun na ang tanong na kailangan sagutin niya. Kasi nandiyan naman ako sa process na kailangan magpabinyag na siya as adult. Kasi hindi man kami naniwala sa maliit na binyagan. So, gusto ka ba, engineer, na sundin mo? Kasi sabi ng 1 Peter 1:21, Jesus Christ lift up an example to be followed. Nag-iwan siya ng ehemplo para sundin. So kung gusto mo bang sundin ang ginawa ni Kristo na mabinyagan tulad sa binyag, na nabinyag na bautismo kay Kristo, gusto mo bang sundin? Gusto mo bang matanggap ang binyag na natanggap ni Kristo? Kasi kung si Kristo, nag-iwan siya ng halimbawa
para sundin natin, kailangan sundin mo ang binyag na naibinyag kay Kristo. Ganyan. So, medyo nahirapan si engineer sa pagsagot. Tumawa siya. Sabi niya na yon ang isang bagay na pag-isipan ko yan, Pastor. Sabi, kung gusto na ako, makipag-usap ako sa iyo. Hindi ko masagot ang ano mo napakahirap. Gusto mo bang binyag? Gusto mo bang matanggap ang bautismo na binautismo kay Kristo? If you want to follow the example of Jesus, na doon siya bininyagan sa ilog, hindi bininyagan sa simbahan. So, ibig sabihin, atake na ako sa binyag sa simbahan. The true baptism is not in the church but in the river. We must follow the example of Jesus. Must be baptized in the river. Without considering other verses na maraming mga binyag nangyari hindi sa river. Tulad yung binyag sa ni Lydia sa Acts chapter 16 verse 15. Hindi man sa river, doon man lang sa bahay. Yung binyag sa Warden sa Acts 16 verse 33, sa bahay man lang. So, kung doon ka lang magtingin sa isang talata sa Biblia, magiging doon ka na lang ang isip mo. At saka hindi mo mabigyang pansin, hindi mo mabalan sa pag-isip-isip mo sa ibang mga binyag na mga nangyayari, why it happens not in the river. Pero kung doon ka mag-focus ng emphasis sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17, parang i-push mo na ang tamang binyag doon lang talaga sa Jordan River. Sumagot man si engineer na kung ang tama na binyag sa Jordan River, mag-ready muna tayo na magkapira para doon talaga ako magpabinyag sa Jordan. Kung medyo nakahanap siya ng lusot, doon talaga ako magpabinyag sa Jordan. Kung sundin talaga ang halimbawa ni Jesus sa river, para 100%, doon ako sa Jordan River magpabinyag. Hindi ako dito magpabinyag sa ilog sa Cebu City kasi polluted na. Baka pag binyagan ako dyan, mamatay pa ako dyan sa bakterya nandyan sa mga ilog ng Cebu City. So, nakalusot siya. Bible study naman. Ngunit until nagpunta na ako sa Manila, nag-aral, and then hindi ko na siya na-follow up until bumalik ako sa Cebu. Hindi ko naman siya napuntahan. Then I established my own denomination, kunting sikta. Doon ko na umpisahan. So, nag-umpisa na ako sa pangangaral sa aking sariling simbahan. Ngunit habang dumadami ang members, mas lalo akong nagiging guilty. Kasi alam ko man, iniisip ko na ako ang founder sa aking simbahan. Doon ko na-balance mga kapatid na kaya nga ang ibang mga founder, pangalanan nila sa pangalan ni Kristo para magiging komportable ang mga tao, ang mga Katoliko. Okay? So ngayon, magpatuloy tayo sa ating mga tanong na ating talakayin sa gabing ito. Now, sa ating mga programa, maraming nag-react. Galing kay Brother Nimuel Panupio sa kaniyang mga kaibigan na mga kapatid nating hindi Katoliko. Now, ganito ang dumating ngayon sa ating tanggapan na kailangan linawin. Sinabi niya na ayon kay pastor na aking nakausap, in-explain niya na ang mga Katoliko, the Roman Catholic Church has a different gospel. Because their salvation plus baptism, plus sacraments, plus mass, plus purgatory, plus indulgence, plus good work, and then plus keeping of the law. Then mayroong verse sinabi si pastor kay Brother Limuel na, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you have received, he is to be accursed. Galatians chapter 1 verse 9. So ang ibig sabihin na ang gospel na kailangan paniwalaan, faith lang. Kasi ang violasyon daw sa Katolikong simbahan, ayon pa kay Brother Jimuel, ang violasyon sa Katolikong simbahan, ang faith, dinagdagan ng baptism, dinagdagan ng sakramento, dinagdagan ng purgatorio, dinagdagan ng indulgence, dinagdagan ng good work, dinagdagan ng keeping of the law. So, magaling itong kapatid natin na isang
pastor na nakiusap sa ating kapatid na si Brother Jemuel. Ngayon, nakita ko na itong kaniyang argumento, hindi ito accepted din sa lahat ng mga hindi Katoliko. Kasi marami mang mga denominasyon na nag-practice talaga sa baptism, no? Ang sa kanya dito kailangan faith only, no baptism, no sacrament, no mass, no purgatory, no indulgence, no good work, no keeping of the law. Faith only, you are saved. Okay? Now, alam ko na ang denominasyon na ito ay ang founder ay taga United States of America na si Pastor Herbert Parman, no? I think 1950 dumating sila sa Pilipinas at nakapagpatayo sila ng mga malaking Bible school. Una, nakapagpatayo sa Usamis at saka sa Davao City. So kumalat sila doon sa mga kabundukan. Marami sila. At saka sa Cebu, mayroon silang malaking simbahan. Hindi ko alam dito sa Manila kung nakapagpatayo ba rin sila ng simbahan dito sa kapital, no? Mga kapatid natin ito na parang ang kanilang faith lang talaga, no? Na mayroon silang mga fellowship, mayroon silang mga lokal. Faith is enough. No baptism, no sacrament. Pero nakita ko na ang si pastor na nag-research nito, kasi linagyan pa man ni pastor ng mga number sa katikism. Dinagdagan daw ang ating kaligtasan dinagdagan ng baptism instead of faith alone. Dinagdagan ng baptism 1256 sa katikism, o marunong pa siya. Sacrament 1129 sa katikism, mass 14:5 sa katikism, purgatory 10:30 sa katikism, indulgence 14:19 sa katikism, good works 20:16 sa katikism, keeping of the law 20:68 sa katikism. So nag-research talaga siya. Ang kaniyang pag-research hindi para madiskubre ang katotohanan, kundi para gamitin sirain ang Katoliko. Mayroon dalawang classes pag-research eh. Nag-research para madiscover niya ang katotohanan, o nag-research siya para hanapan niya ng butas ang simbahang Katoliko. Pero ang kaniyang pag-research mali na talaga, kay pagsabi niya na ang salvation by faith dinagdagan ng baptism at dinagdagan ng 7 sacrament, hindi niya alam na ang baptism one of the 7 sacrament. So sa research pa lang niya na linagyan niya ng mga number, mayroon ng discrepancy, no? Kasi sabi niya, dinagdagan natin ng baptism, dinagdagan ng 7 sacrament. Hindi lang sana niya linagay na dinagdagan ng baptism. Sinabi lang niya, dinagdagan ng 7 sacrament kasi sa 7 sacrament, isa diyan ang baptism. So pag sabi niya, dinagdagan ng baptism, dinagdagan pa ng 7 sacrament, hindi tama ang kaniyang pag-research. So klaro na ang kaniyang pag-research para sirain ang Katoliko. Okay? Now ngayon, punta tayo sa baptism na ang ating kaligtasan ay dinagdagan natin ng bautismo. So, ang ibig sabihin nila, faith alone. Okay? So, itong faith alone is matagal, since the Reformation pa ito mga kapatid. No? Ang faith alone na panindigan na ligtas ka na. Now, ang baptism na tinatalakay natin sa mga nakaraang mga programa natin na ito mismo ay tinuturo ni Kristo. Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go therefore to all nations and make them disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And behold, I will be with you always until the end of the world. So, malinaw na utos ni Jesus. Di ba? Ngayon, kung totoo kang ligtas, hindi mo sundin ang utos ni Jesus, ligtas ka by faith, anong prueba na ligtas ka sa pananampalataya mo? By faith. Tuparin mo ang sinabi ni Jesus. Kasi yun ba ang evidence sa kaligtasan mong by faith, hindi ka na lang magpabinyag? Na si Kristo man mismo ang may sabi? Tingnan mo yan, Brother Jemuel, sa Davao at saka sa Usamis na mga kapatid. Na tingnan ninyo kung ano yan ka crooked, ha? Totoo, okay. Sundan natin. Ephesians 2:8-9, for by faith you have been saved through faith. It is not by ourselves, it is the gift of God. Faith alone, sundan natin. Ngayon, si Kristo man ang may sabi na
baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Then sabihan natin na faith alone. Ngayon, sabi natin, kung naligtas ka na sa faith alone, hindi ka na lang magpabinyag, anong epekto sa iyo na inutusan ka ni Kristo, hindi mo sinunod ang pagpabautismo? Di ba? Hindi natin sinuhay or inupos ang Ephesians chapter 2 verse 8. Kasi in-explain naman natin kagabi sa nakaraang programa na there are three tenses of salvation. I have been saved. Ephesians 3:9, I am being saved. 1 Corinthians 1:18, I will be saved. Matthew chapter 24 verse 13. So pag sabi mong I have been saved 2,000 years ago or 1,988 years, Christ died for our sins to pay all the penalty of our sins. Wala tayong na-contribute. We have been saved. We are being saved. 1 Corinthians 1:18 demands our personal cooperation. Ano naman lang yung mangyari dyan sa kaligtasan mo kung di ka mag-cooperate? Kaya nga, faith without works, James chapter 2 verse 26, is dead. James chapter 2 verse 17, as the body without spirit is dead, so also faith without works is dead. So, in the present salvation, demands our cooperation. We will cooperate to God. Hindi natin sabihin na namatay naman si Kristo, binayaran natin makasalanan, isigulaki na lang tayo. Upo na lang tayo, wala na lang tayong gawin. Kaya nga sabi ni James, dead yan na pananampalataya. Because faith without works is dead. Hindi ka nag-response eh. In the present times, you are not responding positively. Nagmayabang ka na. Sabi mo, bakit pa maggawa pa tayo ng mga anong bagay dyan? Ginawa na ni Kristo ang ating kaligtasan. Yes, 1,988 years, He did it on the cross. But in the present salvation, we are being saved. We have to respond. We have to cooperate to God. Faith without works is dead. Number 3, in-explain natin na I will be saved. Those who persevere till the end, to the end will be saved. So, ang future salvation demands our perseverance. We need to persevere until the end. Brothers and sisters in the Lord. Hindi pwede na namatay na si Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8, I have been saved through faith. It is not by ourselves. Ligtas na ako. Ang maganda pa, ang galing pa sa mga pastor magsalita. Ang magnanakaw doon. Sabi ng magnanakaw, remember me when you are in your kingdom. Sabi ni Jesus, I tell you the truth today. You will be with me in paradise. And that is assurance. That is salvation. 100%. You will be with me in paradise. Oh. Ang galing pa magsalita mga kapatid. No? At hinahangaan pa. Kasi mga eloquent speaker. Pero i-label mo ba ang sarili mo sa magnanakaw na nakapako sa cross? Ang sitwasyon sa magnanakaw at sa atin, iba. Hindi pa tayo nakapako sa cross eh. Mabubuhay pa tayo ng another 30 years, 50 years. Ang magnanakaw, mamatay na. So, makatwira na, i-assure sa ni Jesus, He will be with me in paradise. Ngayon, sabihan ko, sinabi ni Jesus, You will be with me in paradise sa magnanakaw. So, yun rin ako. Assure na ako. I'll be in paradise. Marami ka pang up and down sa buhay. Marami pang mga mangyayari sa buhay mo. Di ba mga brothers and sisters in the Lord? Yun ang challenge natin. So, past salvation, we have been saved. Christ died for our sins. Present salvation, we are being saved. Future salvation will be saved. Itong ngayong isyo na pinadala sa ating kapatid, through Brother Jimuel, sa ating mga ministro na faith alone salvation, hindi maganda ito. Hindi pa ito kompleto eh. Kailangan kumpletuhin ito. Faith in Jesus. Kasi mas dangerous ito. Faith? Sinong walang faith sa buong mundo? Lahat ng mga tao, mga Buddhism, lahat may faith. So, if faith only is the basis of salvation, dangerous yun. Mas maganda ikumpletuhin faith in Jesus. Kasi lahat ng mga tao sa mga mundo, maraming mga faith. Di ba? Maraming mga superstitious belief na pinanawalaan nila. Kaya pagsabi ngayon na ang ating kaligtasan, dinagdagan natin ng bautismo, hindi ito dagdag. Kasi yung we believe in the gospel, according to Ephesians chapter 1 verse 13, we move to the every labor of our life.
After we believe, the next step is baptize. Ito ang nangyari sa mga kapatid natin when they listen to the gospel, tulad sa eunuko, sa Acts chapter 8, na after listening to the gospel explained by Jesus, by Apostle Philippi, based on Isaiah chapter 53, brothers and sisters, ang eunuch nag-believe. After nag-believe, anong ginawa? Nagpa-bautismo. Di ba? Makita natin ang istorya. Hindi sinasabi ni Philippi na enough na yun. Ano ka na, Brad? May faith ka na, ligtas ka na, hindi na kailangan ka magpabinyag-binyag pa tayo. O sabi ng eunuko, pag sabi sa Acts chapter 8 na, mayroong tubig, bakit hindi mo ako binyagan? Bakit nadagdag yung tubig? Na hindi man yun sinabi doon sa Isaiah chapter 53. In-explain yun ni Philippi kasi siya ang nakarinig mismo sa utos galing sa bibig ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 20. Hindi man yung binanggit doon sa Isaiah 53 na yung maniwala sa sa Messiah, sa Lamb of God na isakripisyo, ialay, bibinyagan. Nabanggit ba yun sa Isaiah chapter 53? Hindi. Pero dinagdag yun ni Philippi sa kaniyang pagpapahayag sa Ebanghelyo kasi siya mismo ang nakarinig mula sa bibig ni Jesus na bibinyagan ang sino mang sumasampalataya. Kaya nga pagsabihin nito ng faith alone, ang linaw dyan na pagkatapos siya na sumasampalataya, nagpabinyag siya. So yun ang nangyari, yun talaga ang panindigan sa Katoliko. Hindi pwede na i-omit natin ang baptism kasi through faith alone, ligtas na tayo. Yun ang aking masabi mga kapatid sa tungkol sa isyu na ito. Then sacrament, in-explain ko rin ang 7 sacrament. Bakit? Kailangan kasi itong lahat ay nakabatay sa Biblia. Kung totoo tayong may pananampalataya, sundin natin dahil lahat na ito, 7 sacrament, nakabatay sa Biblia. Bago ako magpatuloy, shout out sa ating mga kapatid diyan sa Saudi Arabia, Sister Carol, and then Sister sa ibang bansa din, Sister Nori Malabanan, and then Sister Milanie sa Hong Kong. Thank you so much for your prayers and support, Sister Mil. We pray for you. And also, shout out sa ating mga kapatid, Brother Joey sa Abidra, sa Brother Boy Gugma, and Brother Ri. Shout out Brother Ri Suma for being with us. Brother Phillips Rears, thank you so much. And then Brother Sorin Roberto, matagal na tayong hindi nagkita, Brother Sorin, dahil sa lockdown. And Brother Frank Katso sa Iloilo. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa atin. Please share our live sharing para marinig rin ito sa iba. So itong mga accusation na dinagdagan sa Romano Katoliko, ang Romano Katoliko mayroong ibang ebanghelyo kasi ang pure gospel is faith alone, Galatians 1:9. Hindi kaya ito sinasabi sa Galatia 1:9 na kung ang sinasabi sa Galatia 1:9, kung mayroong mag-preach ng ibang balita, i-pronounce him accursed, no? Sabi ng Galatians 1:9. Ngunit sinabi ba yan ni Jesus? To preach the gospel, praise the gospel of all nations, baptizing in the name of the Father. Sinabi ba ni Jesus na faith alone? Hindi. Yung alone, hindi yun. Alam niyo mga kapatid, I tell you frankly, yung word na alone, hindi yun nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, faith, faith sa may sakit, faith sa may mga problema, mayroong pananampalataya, pero hindi sinasabi na alone. Kasi kung mayroong faith, saan yung faith na yan? Sa ating Panginoon Kristo, faith in Jesus. Delikado talaga yung faith alone. Hindi na natin parang nawala na si Jesus diyan. Naniwala ka lang na ligtas ka. Pareho rin sa kanta na I believe I can fly. I believe I can reach the sky. Believe mo lang mo yan. Di ba? Believe mo lang yan. Pero actually, hindi ka naka-reach sa sky kapag hindi ka sasakay ng eroplano. No? Isip mo lang yun na, ligtas ako, ligtas ako, ligtas ako. Isip mo lang yun eh. Ang
ang lumalaro sa isip mo lang ang naglaro. Ligtas ka na. Pero yun, kung yun ang isip natin na hindi natin gawin ang mga inuutos ng Panginoon, baptism, no? Confirmation, begging the Holy Spirit to come down in Acts chapter 19 verse 1 to 6, and then holy sacrifice of the Mass, he who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days. Mga kapatid, questionable yun. Para sa akin, ano ba, pagkatapos sa pananampalataya mo, you believe in Jesus, upo ka na lang dyan, wala na lang tayong gawin. Kasi ligtas na tayo. Para tayong si Juan Tamad, mga brothers and sisters in the Lord. Kaya, itong ating mga kapatid na umiikot-ikot sa mga kabundukan, ang daming na-convert nila. Ang pinaka-worst convert sa mga kabundukan ng Davao, papunta ng Sultan Kudarat, papunta ng Usamis, Mulabi, marami sila dito eh. Zamboanga, particularly Zamboanga del Sur, marami itong mga tao ito eh. Grace Alone. Tinatawag na itong Pauline Ministry. Oh. Kasi si Paul daw hindi inutusan magbinyag. Sa 1 Corinthians chapter 1, sabi ni Paul na wala akong ibang bininyagan, pero si Stephanas. Pero kung i-criticize natin yung wording ni Paul, sino nagbinyag sa wording sa Acts chapter 16 verse 33? Si Paul man si Silas ang nandoon. Sino nagbaptize kay Lydia sa Acts chapter 16 verse 15? Di ba si Paul? Kasi si Paul ang nandoon. Kung pwede natin siraan si Paul dahil lang sa 1 Corinthians na wala siyang ibang bininyagan except kay maliban kay Stephanas. Yun bang mga isip, mga brothers and sisters, na naghanap ng problema? For the personal interest sa kaniyang sarili na bias na conviction ng simbahang Katoliko. Magaling talaga. And then ang pinaka-worst pa ganito, itong mga kapatid natin na naninira simbahang Katoliko, hindi magkaintindihan. They are divided. They cannot agree each other. Kaya nga, iba-iba ang mga simbahan nila eh. But to destroy the Catholic Church, they are singing in one chorus. Mayroon silang different strategy. To destroy the Catholic Church, united. But in their doctrinal practices, divided. Wala man silang pope tulad sa atin, wala silang bishop. Kaya nga pag-usapan ang pagsira simbahang Katoliko, nagkakaisa sila. Pero pag-usapan na ang pagkakaisa nila, hindi sila magkakaisa. Hindi sila magkaunawaan sa mga doktrina nila. Tingnan niyo yan. Then ang mga Katoliko na nakuha nila, nadala nila sa kanilang denominasyon, pareho ang sinasabi, nandito na ako sa totoo. Puro totoo. 40,000 denominasyon. Puro totoo. Pero hindi sila magkaintindihan, brothers and sisters. Iyon ang danger. Kaya gusto ko lang i-share itong verse na sinasabi sa Romans chapter 14 verse 20. Anong sinabi ni Paul? Sabi ni Paul sa kaniyang sa chapter 15 verse 20. Sabi ni Paul sa Romans chapter 15 verse 20. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Pwede dyan, palihog ko bug ng tubig, di? So, ipapatuloy ko ha. Basahin ko muna sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, sa Romans chapter 15 verse 20, sabi niya, ang hangad ko'y ipangangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako makikilala, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Okay? So,
So the ambition of St. Paul to preach the gospel to the areas where Christ is not known. Yan ang ibig. Now, because the desire of Paul is to preach for the salvation of those unbelievers. Pero ang malaking nakakagulat natin, yung pastor pa ako noon, nasabi ko sa aking sarili, bakit kung saan yung nandyan ang maraming Katoliko, nandyan rin ang maraming sikta na palagi naninira sa Katoliko. Pero tingnan mo kung saan yung kung nandoon ba sila. Ang nandoon ang Katoliko. Diba? Because matured na ang simbahang Katoliko, alam na niya paano makipag-deal with our brother Muslim. So, they exist sa mga Muslim country harmoniously with a brother Muslim at sa Katoliko. Kung mayroong voluntarily mag-convert, tanggapin. Pero hindi yung pirsahan na balik-balikan mo para siraan siya para mag-convert sa'yo. Hindi ganyan ang Katoliko. Kung mag-research ka, and then personally, tulad sa ginawa ko, sabi pa nga sa Cebu ni Monsignor Tan na hindi kayo dapat binyagan sa Katoliko. Parang rito of full communion lang siya. Bakit, Monsignor? Siya kasi ano man kayo, ang binyag ninyo tanggap na eh. Ang root sa inyong pagka-protestante is Presbyterian. While ang Presbyterian is Trinitarian, hindi na kayo kailangang binyagan. Pero sabi ko talaga na for me, in my conviction, kailangan ako magpabinyag. Kung okay man ang binyag namin, praise the Lord, pero for me personally, I have to beg the church for the sacrament of baptism. So nabinyagan ang aking buong pamilya. Pati ako nabinyagan doon sa Santo Rosario. No? Kasi, kahit na sinabi ng otoridad simba na kung gusto niyo, rito of full communion na lang, hindi na kayo dapat binyagan kasi kayo canon lawyer man ang si Monsignor Tan, kung hindi ako nagkamali. Canon lawyer man siya. Rito of full communion. Pero sabi ng aking tatay, we will ask the church for the sacrament of baptism. Even though we are accepted na Trinitarian kami, hingiin namin ang binyag sa simbahan. So, napabinyag ang buong pamilya ko. Ngunit, tanggap na sana. Now, ngayon, itong sinabi ni Paul na, punta ako sa area na hindi pa naipangaral si Kristo. Anong ginawa naming ibang sikta? Saan yung Katoliko nandoon kami? Sisiraan namin para makonvert. Maniwala ka kung hindi siraan, Word of God lang, napaka-imposible, brothers and sisters. First John, maganda pa yung topic, mga how to deal with your, how to overcome with temptation, mga ganyan, how to be a good husband, a good wife. Hanggat tatagal yan, ilagay ka na sa core. Doon ka na medyo, doon ka na sa mga medyo nag-mature na, doon ka na turuan. Bakit tayo hindi Katoliko? Hindi ka na makaback out kasi napasok ka na. Mag-resist ka pero wala ka na magawa. Maraming mga nagsabi sa akin ng mga kapatid nating born again. Ang ganda doon eh. Makaiyak pa kami, attend kami ng simba, Katoliko kami, nag-attend kami ng simba. Ang ganda sa Word of God. Sabi ko, ma'am, kasi invited guest ka pa, of course, ano yung mino na kailangan ma-attract ka doon, gagawin ang lahat. Pero, kasi first time ka pa, ininsulto mo ako na, sabi mo, hindi kami ganyan mga born again. Ininsulto mo ako na ako isang pastor nag-convert sa Katoliko. Sabi mo, nagpunta ka sa isang born again, ang ganda sa preaching, Word of God talaga, na-appreciate mo, then ang mga sinasabi ko hindi totoo. Sabi ko, ma'am, hindi mo man ako makumpare sa level mo kasi pastor ako. Matagal ako nagpastor. Sa hindi pa ako pastor, ang kasama ko ang aking tatay, yun, ang aming ginawa, yun talaga. Nandiyan, buhay pa ang aking tatay, 95 years old, tanungin natin yan, anong ginawa nila
Bakit maraming Katoliko na binyagan sa kanila? Magpabinyag ba yung Katoliko kung hindi mo siraan ang Katoliko? Kung hindi mo sabihan na mali yung binyag sa Katoliko? Magdesisyon kaya ang Katoliko na magpabinyag sa ibang sikta kung hindi mo siya sabihan na mali yung mga doktrina sa Katoliko? Walang Katoliko magpabinyag. Kaya nga ang aking tatay, ang dami nilang napaaral pagka-pastor, natayo ng mga kapilya. Kasi, pag tagal-tagal na ang relationship, maganda na, unti-unti ka ng turuan sa mga mali sa simbahang Katoliko. Marami ngayong mga protestante na hindi na kasi maintenance lang sa kanilang membership at nasaliksik na nilang katotohanan na talaga ang Catholic Church is really the Mother Church. Puminto na sila, nagiging member na sa ecumenism. Oh, they are very good pastors. Protestant. They are already members of ecumenism of the Catholic Church in the Philippines. Mayroon sila ecumenism, tayo may ecumenism, and then we go together. Marami akong mga pastor na kaibigan na medyo malalim na ang pag-unawa sa history ng simbahan. Pero ang pinaka-problema ngayon na grabe magsira simbahang Katoliko itong mga bagong sikta sa ating panahon. Kaya, ang ating pag-ulit-ulit na pagsagot ay dahil ulit-ulit nila ang accusation. Yung sinasabi nila na yung sinabi ni Paul na I will go to the place where Christ is not yet preached, is not yet preached, brothers and sisters. Tingnan natin ang ating population sa buong mundo. Kung ang population 7 million, ang ating believers sa Catholic Church 1.3 million. 1.3 billion. Kung ilagay natin ang mga kapatid natin hindi Katoliko 1 billion. So nandiyan pa tayo sa 2.3 billion. Kung i-round off na lang natin na 3 ang mga Kristiyano sa buong sa buong daigdig. Okay? So mayroon pa tayong 4 billion to be evangelized. Bakit hindi ang yung 4 billion puntahan natin? Doon ang tanong ko na isip mga kapatid. Ikaw ngayon na nakikinig, ilagay natin na 3 billion, ang Katoliko 1.3 billion, sa latest update 7 billion ang, kung ibalik natin sa 6 billion, ang population sa buong mundo, ibalik natin sa 6 billion, ang mananampalataya pati Katoliko nandyan sa 3 billion, ang Katoliko nandyan sa 1.3 billion, ang subject for evangelization 3 billion pa. Bakit hindi natin sila ang puntahan? Bakit ang palagi nating bisitahan, sira-siraan ang Katoliko na may faith naman sila kay Jesus? Ang argument nga, ang common argument nga sa mga kapatid natin hindi Katoliko, you have faith in Jesus, ligtas ka na. So kung yun ang qualification, faith in Jesus, ligtas na, qualified ang Katoliko. Pero pagkatapos sila makonvince na faith in Jesus only, ang kaligtasan, faith only, no, delikado pa yung comments dito kasi faith alone, no, hindi na nakasali si Jesus, mga kapatid. Ang nangyari ngayon sa atin na faith only, pero pagkatapos doktrinahan mo na ang Katoliko na ang religion hindi makaligtas, ipalabas natin na walang kwenta ang relihiyon, ang may kwenta ang relasyon. And then ngayon dalhin natin siya papunta sa ating relihiyon. Kung hindi importante ang relihiyon, bakit inakay mo ako sa iyong relihiyon? Para doon mag-abuloy? Brothers and sisters, kung ang relihiyon hindi makaligtas, bakit nagtatag ka ng iyong sariling relihiyon? Mayroon pa kaming strategy noon. Ano man yon, pastor, yung Bible study mo? Religion yan? Ang sagot, hindi. Bible study lang ito. About God, about Word of God, about relationship sa Panginoon. Yun lang ang pag-usapan natin. New life, bagong buhay, no religion. Pero ano man yung grupo mo, hindi ito religion. Relationship. Maniwala ka niyan mga kapatid, pagpunta mo sa Security Sins Commission, ang pirmahan mo doon ang form sa religious organization. Kasi tanungin ka man doon, anong organisasyon ang i-register mo? Non-profit, profit, religious, political, business. Ano man? Anong form ibigay ko sa iyo? Business corporation or political party or religious organization?
Di magsabi ka na religious. Religion ka. Kasi pag hindi ka magsabi religion, yung business corporation, ang kunin mong form, malaki ang tax doon, o kunin mo yung, o hindi business corporation, doon ka sa political party, political organization, para magtatag ka ng yung sariling political party, o religious organization ang itatag mo. So bigyan ka ng religion. Isulat mo doon kung anong purpose mo na pangalan sa religion na itatag mo. Din sabihan mo doon sa mga Katoliko na hindi religion yung gadiring mo. Sinong inano natin? Niluloko natin mga kapatid kung ganyan. Na hindi ito religion, Bible study lang ito. Kung hindi ka na registered sa SIC, kulurom ka na organisasyon, brother. Kung hindi ka man kolorom, nagpa-under ka ng isang organisasyon, religious organisasyon na registered sa SIC, kasi hindi tayo pwede magawa-gawa ng mga dito na hindi tayo recognized by the government. Kolorom tayo. Baka, sabi mo, Bible study lang yan, pero you are under a particular pastor na kung saan ang kaniyang grupo ay registered, legally registered sa gobyerno. Ngayon, ipabilib natin sa mga Katoliko na hindi ito religion. Gadin, ang dami mga kapatid. Diba? Ang na-mislead dito sa Manila, maggawa ng isang gadiring, din sabihan lang na itong gadiring natin, fellowship lang ito. Ang daming mga, nandyan pa sa kolehiyo, mga college student, pag uwi sa Mindanao, nagtatag na ng sarili nilang mga sikta doon, mga Katoliko, kasi na-mold sila na sa kanilang mga gadiring, Ateneo, mga Catholic school pa. Nandoon sila, ang mga classmate nila, mga Ateneo student. Doon sila, maghanap sila ng fellowship center na maganda outside of the campus. Pero mga Ateneo classmates sila. No? Mga Catholic school sila. Pero iba na ang kanilang, ang kanilang process of maturity. Kasi tinuruan na sila unti-unti na lalayo na simbahan Katoliko. Kaya nga, as converted pastors, hindi man ako naghanap ng para magkagulo. Ang ginawa ko dito sa programang ito sa YouTube, mga brothers and sisters, sa Facebook, no? Sa ating programa sa Facebook, ang ginawa ko dito, para itong mga Katoliko na liniligawan na sa ibang mga sikta, magkaroon sana ng introduction, magkaroon sana ng opening na we have to be double careful sa mga taong ito. Kasi ang nasa isip nila, ang ganda sa fellowship nila, high class pa ang fellowship nila, pero ang tinatarget yan kayo na unti-unti kayong ilayo sa simbahan Katoliko. Tulad ng ginawa ko sa inyo ng mga example sa nakaraang mga programa, mga kapatid, na gamitin ang Biblia para unti-unti kang ilayo sa simbahan Katoliko. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ang inyong kapatid na Brother Nui, sa inyong lahat na kasama ko ngayon, mag-shout out muna tayo kay Brother Henry Gonzales, shout out, Brother Henry, shout out kay Brother Jojo Evangelista, and then shout out kay Brother Rodel Dorado, galing sa El Nido, Palawan. Ang ganda sa El Nido, Brother Rodel, sana makabalik kami doon. Sister Dinanki Lopes, shout out, watching from Riyadh. Mabuhay kayo dyan mga taga Riyadh. Brother Jennifer Pangunsan from Uman, keep safe always in Jesus. Brother G. Pascual, and then Brother Ramil Samura, shout out. And then Sister Carol, magandang gabi dyan, Sister Carol. Sister Carol Adman. And then Brother Louis Lumbrado, shout out. And then from Negros Occidental. And Brother Carlos Misiano from Cavite. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mag-careful tayo bilang mga Katoliko. Kasi kahit na prinsip gadiring lang yon, ikaw talaga ang target. Ang pinagpistahan ngayon, ang 1.3 billion na Katoliko. Yun ang pinagpistahan. Ang 3 billion to be evangelized, nandyan pa sa iba't ibang mga dako ng Pilipinas na
hindi pa na-explain sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi pinupuntahan. Ang Katoliko kasi kunti na lang ang gagawin natin, mamimber na natin. Para sabihan na natin na mali man yung pangalan sa tinuro sa Katoliko na Yahweh. Jehovah man yun ang tama. Ang Katoliko naman na binalik-balikan pag Bible study, nadala pagka Jehovah's Witness, no? Nadala. Kasi tama, no? Mali pala yung Jesus, Yahshua pala. Ang tama pala ganito. So, na-mislead. Pero hindi natin nalaman na tayo ang pinagpistahan ngayon sa iba't ibang sikta sa buong Pilipinas. Kaya nga, be strong in the Lord. Kailangan manindigan tayo, saliksikin natin ang katotohanan, tulad sa ginawa natin. Huwag tayong matakot. We have to express our freedom. We have the freedom of expression. We have the freedom of religion. Basta hindi lang tayo nanakit ng tao, may katwiran tayo na ipahayag kung anong nasa kalooban natin. Tulad sa akin, I have the argument na ipahayag ko ito kasi engage ako sa mga dialogue sa mga Katoliko na nag-alis sa simbahang Katoliko, na palagi kong kinakausap, na galit sila sa simbahang Katoliko. Mayroon ako nakausap, I think 4 years ago dito sa Paranaque, isang Mother Butler. Grabe, ang kaniyang pagka-faithful Catholic. Kung nakarinig lang sa isang preaching, sa isang eloquent speaker na born again, punta ka agad. Yung nagbigay ako dito one time sa Paranaque, halos natayo siya sa galit. Kasi yung streamer, linagay doon na a pastor converted to the Catholic Church, nag-attend siya. Nagdala siya ng Biblia. Naggalit talaga siya. Dahil siya daw, grabe siya ka-active sa Mother Butler, iniwan nga niya ang Katoliko kasi lahat ng mga aral sa Katoliko wala sa Biblia. Lalo na daw ang misa wala sa Biblia. Sabi ko, ma'am, nakahawak ka pa ng Biblia. Hindi mo alam lahat na nangyari sa misa, yun ang nasa Biblia. Kahit pa umpisahan natin sa first opening of the Mass, pag-usapan natin hanggang sa katapusan, lahat na nandyan sa misa, nandyan sa Biblia. Sorry na lang. Kung nagalit ka sa akin, sabihan mo na niwala ako sa misa, wala sa Biblia, nakahawa ka pa ng Biblia, gusto mo na ilitani ko sa iyo ang mga verses sa misa, sa Matthew 26 verse 26, sa Mark chapter 14 verse 22, Luke 22 verse 19 to 24, sa John chapter 6 verse 40 to 56, sa Acts chapter 2 verse 42, Acts chapter 2 verse 46, Acts chapter 20 verse 1 to 12, sa 1 Corinthians 10:16, 1 Corinthians 11 22 to 33, puro yun about sa misa. These verses speak about the Mass. Ngayon sabihan mo na wala sa Biblia ang misa, kayo pa ang nakahawak sa Biblia, di ba ikaw ang na-mislead? Hindi. Basahin mo ang litra por litra na misa. Agay naman. Ipabasa man ang Mass daw, asa ang Mass sa Biblia. Kay balik doon sa Katoliko kung mabasa ang Eucharist sa Biblia. Kasi yun namang nagturo sa kanina pastor, hindi rin nag-aral ng Greek. Baka ngayon lang siya nag-aral ng Greek na dumami na ang mga members niya. Grabe pagka-mislead niya. Pero sinabi ko sa kanya na, ma'am, it is with all conviction na ako nagiging Katoliko. Kung tanungin mo ako, ngayon nag-usap tayo 1 p.m. to 5 p.m., pinasakay pa ako nila sa sasakyan, inatid sa aking bahay. Sabi niya pagkatapos, nagulat ako pagdating ko doon sa binyo. Ako lang mag-isa kasi hindi nila sinabi na born again sila. Sinabi man nila na nag-attend sila sa isang toko dito sa Paranaque. Kaya nga, sa Presentation Paris. Kaya nga ako naman, punta ako kasi, mga Katoliko, ito kasi galing doon na nag-attend sa aking talk sa Paranaque sa Presentation Paris. So, pinick up ako nila, pumunta ako. Nasyak lang ako pagdating ko doon sa binyo, puro sila may Biblia, mga more than 10 sila katao. Ako lang mag-isa. Tinulong-tulungan ako nila. Ngayon sa awa ng Diyos, sinamahan ako ni Mama Mary, sinamahan ako sa mga apostoles, ni San Pedro, ni San Pablo, sa kanilang mga panalangin sa langit, at lalong-lalo na sa Espiritu Santo. Talagang hindi nila na-overcome ang argument. During the time na pinatunayan nila
na ang banal na misa ay wala sa Biblia. Kahit na hindi mo mabasa diyan ang Mass, Holy Mass, lahat na nandyan sa content ng misa, kasi ang hinawakan ninyo, English na Biblia, pero kung tingnan niyo sa iba't ibang mga language, nandyan yon. Pero wala na tayong panahon mag-discover doon. Gusto ko lang isabi ko sa inyo, from the beginning to the end of the Mass, nandyan yon sa Biblia. During 7 hours of counter-argument and argument, na ako lang mag-isa kasi hindi ko man na-expect mga kapatid na mga born again pala sila. Inambus pala ako. Yun ang pasalamat ko sa Panginoon na wala naman nangyari sa akin. Ako pa ang pumunta sa binyo nila. Pagkatapos, nanalangin kami at sinabi ko with all my conviction. Yung doon na sa discussion na nakita ko na ako lang pala mag-isa, I asked the Holy Spirit and the Blessed Virgin Mary to accompany me during the time. And then, yung nag-usap na kami mga kapatid, napatunayan ko na my conviction is really founded in the written Word of God. Lahat kong pagsasalita nakabase sa Biblia. Kaya nga yung nangyari, mga brothers and sisters in the Lord, hinatid pa nila ako, nag-usap-usap kami ng maayos. Sabi ni ma'am, yung kanilang team leader, alam mo pastor, kahit na born again na kami, pero marami rin kami natutunan sa iyo during our sharing. Kung loobin sa Panginoon, kasi magpunta naman ako sa US, sa Amerika, kung makabalik ako dito sa Pilipinas, tatawag ako sa iyo ulit at mag-usap naman tayo. Kasi ang tagal ko sa Katoliko, Mother Butler ako, pero hindi ko natutunan, hindi ko na-discover yung mga na-discoveryhan mo sa simbahang Katoliko. Ngayon ko lang yun narinig, ang sinasabi mo, ang conviction mo. Yung sinabi ko, ma'am, kung mahal mo si Jesus, ngayon, ininsulto mo ang kanyang nanay sa magitan ng pagsunog sa kanyang mga larawan. Ano ang reaksyon ko kung ako si Jesus? Ikaw daw ba? During sa ating praise and worship, iyak-iyak tayo. Jesus, I love you. Come into my heart. Entered into our church. Pero ang kanyang ina hindi makapasok. So paano magiging masaya si Jesus sa kanyang buhay? Mahal natin siya, pero itinakwil natin ang kanyang nanay. Ikaw, kung ikaw daw si Jesus, mahal ko kayo, pero kontra ko yung nanay mo, paano magiging kumpleto ang kaligayahan sa buhay mo? Doon siya, nasiyak siya. Sabi na, bilihan kita ng pulo, pastor. Imagine ka, umiyak tayo sa samba-samba ni kay Jesus, pero pag makakita tayo sa larawan ni Jesus, parang puputok ang ulo natin sa galit. Anong klase yan? If you love the son, love your mother. Hindi pwede na mahal mo ang anak, hindi mo mahal ang nanay. Boyfriend mo, mahal mo kasi gwapo-gwapo, pero hindi mo mahal ang nanay kasi mukhang aswang. Matanda na. So, ang sakit niyan eh. So doon ang mga exchange of sharing, bakit daw siya nag-born again? Kasi lahat ng mga turo sa Katoliko wala sa Biblia. Ma'am, ang klaro lang, sa Katoliko ka pa, hindi ka nagbasa ng Biblia. Asyak rin siya, kay totoo man. Ngayon, na-open ka sa Biblia, doon sa hindi Katoliko, sinabi mo kaagad na biblical sila. At sinabi mo ang simbahan mo na hindi biblical kasi tumanda ka na lang sa pagkakatoliko, hindi ka nagbasa sa Biblia. Okay, tell me, kung nagbasa ka ba sa Biblia, asyak rin siya kasi hindi ba siya nagbasa ng Biblia. Kaya nga sabi niya na, bilihan ako niya ng pulo. Sabihan mo ako, matanda ka na sa pagkatoliko, hindi ka nagbasa ng Biblia. Hindi mo, ang Biblia madali lang yung basahin. Paano? 1,328 chapter. Okay? Kung magbasa ka ng 10 chapter a day, 4 months and 13 days, tapos mo na pagbasa ang Biblia, idisiplina mo lang ang sarili mo. 10 chapter a day. Yung 10 chapter a day, 1 hour lang yon and 20 minutes. Grabe, hindi natin masakripisyo ang 1 hour and 20 minutes sa 24 hours of the day para lang maubos ating pagbasa ang Biblia, para magkaroon tayo ng liwanag. Hindi man yun forever. Disiplina lang yun during 4 months and 13 days na
isakripisyo mo ang pagbasa ng 10 chapter a day. Pagkatapos dyan, mabasa mo, ubos yung Biblia, ang daming mangyari sa buhay mo. Yun ang ginawa ko sa buhay ko, disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, antukin ka man. Okay? Ako, kung gusto kong i-review ang Biblia, disiplinahin ko sarili ko 20 chapter a day. That is 2 hours and 30 minutes. 20 chapter a day. Ilang buwan ko mabasa ang Biblia? 2 months and 7 days. Tapos na. 2 months, 7 days, 20 chapter a day. Oh. Ngayon, hindi ka nagbasa ng Biblia. Kaya sabi mo, Mother Butler ka, tumanda ka na. Lahat na aral ng Biblia. Hindi mo na rinig dyan sa misa na yung mga first reading at saka reading of the gospel, lahat nandyan sa Biblia. Ngayon, sabihan mo lang, nakarinig ka sa eloquent speaker, sabihan mo kaagad na unbiblical ang Katoliko? Oh. Ako ma'am, nagiging Katoliko ako. Walang Katoliko naglapit sa akin pa kumbinsihin ako. Ako ang nagbasa sa Biblia, nakita ko lahat ng mga turo sa Katoliko nandyan sa Biblia. Kahit na hindi word for word, ginamit ko yung common sense ko kasi may common sense ako eh. Hindi yung pwedeng litra for litra, mga kapatid. O yung apelido mo, hindi man yun nakasulat sa Biblia. Bakit naniwala ka niya na tama yan? O, kung sabi ko, kailangan maniwala kayo sa akin kasi ang aking pangalan nakasulat sa Biblia. Sa Genesis chapter 6 verse 1 to 6, nakasulat aking Biblia, aking pangalan, Noe. Ang aking apelido, Dura, nakasulat. Daniel chapter 3 verse 2, verse 1 and 2, Dura. So kung ang nakasulat sa Biblia ang basihan, di maniwala kayo sa akin, ma'am. Kasi pangalan ko at apelido nasa Biblia. O yung pangalan sa pastor mo na nag-convince sa'yo, wala man yun sa Biblia yung apelido. Ngalan lang niya, kay Pedro man. O yung apelido sa pastor na yan, nandiyan sa Biblia. So dito ka maniwala sa akin kasi argument mo, basta mabasa sa Biblia, yun ang pinakatama. O pangalan ko at apelido, nandiyan man sa Biblia. Sabi niya, tapusin lang natin ating siring. Brother, totoo talaga sa Katoliko pa ako. Hindi ako nagbasa sa Biblia. Kasi pag wala tayong disiplina, hindi talaga matapos ang Biblia. At saka ang inilit-ulit yan sa Biblia, puro idolatry. Galit ang Panginoon sa idolatry. Pag hindi ka turuan ng maayos sa katikisim na ang idolatry, anything you put the place of God is idolatry. Lahat na linagay mo in the place of God is idolatry. So, ang maisip mo doon, pagbasa mo sa Biblia, parang ang mga santo ang sinasabi na nagalit ang Panginoon sa mga santo. Bakit magalit ang Panginoon sa mga santo na hindi man yun sila idol? Hindi man natin sila itinuring na Diyos natin, na sila ang may gawa sa langit sa lupa. They are the martyrs of the Christian faith. So, when I read the Bible, in the hearts of the church, I understand na yung mga idolatry dyan, mga pagan god, mga Diyos si Kamos, Asira, Dagon, Baal, yung mga Diyos dyan na tinutukoy sa Biblia, I'm not guilty as a Catholic because I know na ang tinitira sa Panginoon, yung mga pagan gods, goddesses. Hindi ang mga saint kasi itong mga santo, nagpakamatay sila para kay Kristo at sa Ibanghilyo. Ngayon, sabihan natin sila ang idol? Imagine ka yan. Doon ko na-realize, mga kapatid, making the research of the Bible, I realize how wonderful is the Lord na ang Katoliko ang ginamit sa ang Biblia, when it was approved by the authority of the Catholic Church, hindi pa ito divided sa chapter and verses. Dumating si Cardinal Hugo, Stephen Langton, dinidivide into chapters and verses. Si Paginos sa 15th century, inarrange properly, linagyan ng mga verses. So hanggat ngayon, mayroon na tayo. There are 3 persons to be credited, divided the Bible into chapter and verses. Stephen Langton and Cardinal Hugo and Pre-Dominicano Paginos. So yun ang aking nakita. The Bible is a Catholic book. Yung doon pa ako sa Bible School, ang tanong doon sa final exam, who divided the Bible into chapter and verses? Cardinal Hugo, Archbishop Langton, Dominicano Paginos. Pagkatapos sa exam, tanongin mo, Sir, anong relihiyon nila?
Ang sagot, hindi na importante malaman natin anong relihiyon nila. Ang importante, alam natin silang ginamit sa Panginoon. Bakit matakot ka man magsabi na ang relihiyon nila Katoliko? Kung sa final exam, who divided the Bible into chapter and verses? Cardinal Hugo, Stephen Langton, Pre-Dominicano Paginos. Ang sulat, tanungin mo, anong relihiyon sa nila, sa tatlong tao? Walang positive response kasi takot baka ma-convince sa Katoliko. Doon ko nakita, mga kapatid, mayroong tinatago, mayroong tinatakpan. Hindi maganda. Sabi natin, magpakatotoo tayo na the Bible is a Catholic book. And then, ginamit, ang Bible, Catholic book, ang ginamit sa Panginoon, ang mga Katoliko para magkaroon tayo ng Biblia. Pero hindi natin matanggap ang katotohanan na ginamit na natin ang Biblia para sirain ang Katoliko. Ako mismo, isa ako niyan. Ginamit ko ang Biblia para sirain simbahan Katoliko. Mga kapatid, tapusin ko ang ating bago ako magtapos, mag-shout out muna ako sa ating mga brothers and sisters na kasama natin ngayon. Sister Jumelin Magarso. Sister Jumelin, thank you sa prayer mo at sa lahat ng mga suporta mo sa ministry. Ang kapurihan po ay para kay Yahweh El Shaddai sa ating Panginoon sa Kristo. Sister Risa Tuga and Sister Brother Saipas Kaniti Buok. Thank you, Brother Fas, and tapos na siya. And then, Brother Jung Gregorio, thank you for being with us. Father Hermie, thank you so much for being with us in your prayer. Sister Gina Balacania. And then, Brother Harvey Serena, thank you for being with us. Tapos na yan. So, Sister Adila Ihara, Sister Maisabel Casinillas Espinosa, and Brother Eduardo Reyes, shout out po. Brother Juby Cabais, and tapos na siya. Thank you so much, brothers and sisters in the Lord. Brother Rodriguez, Joel, Brother Carlos, shout out, thank you. Sa lahat ng mga kasama natin dito, manalangin tayo sa Panginoon na basbasan niya tayo at ingatan sa mga panahong ito, lalo na sa ating trying moments during this crisis of COVID-19 pandemic. So ngayon manalangin tayo na ang Panginoon ay sasama palagi sa atin. And bago tayo manalangin, gusto ko munang shout out ating kapatid Brother Rami Moises from Antipolo. Tapos na siya, brother. And then Brother Jack Bernabe, Sister Ivy Puras, Sister Aline Lidisma, Brother Henry Gonzales, at magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kasama natin. As I end, I just want to read a portion of the Bible sa gabing ito. In Matthew chapter 21, verse 21 to 22. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo kung kayo'y maniniwala at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingiin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniwala kayo. So ngayon sa ating mga tagapagsunod, tagapagsubaybay, kung anuman ang ating mga hiningi sa Panginoon, sabi ni Jesus, have faith in God and it will be given unto you. Huwag ninyong kalimutan ang ating verse, Matthew chapter 21, verse 20-22. Ito ang aking panindigan sa aking buhay, mga brothers and sisters in the Lord, na ang Panginoon ay talagang siya ang kikilos. Don't worry, huwag kayong mag-alala. Nandyan siya ang gagawa para sa ating buhay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sa aming pagtapos, Panginoon, nagpapasalamat kami sa panahon na namang aming mapag-usapan ang tungkol sa aming paniniwalang Katoliko. Ako naman bilang isang pastor na nagiging converted simbahang Katoliko,
ay nagpapasalamat din sa iyo na binigyan mo ako ng pagkakataon in order to have this realization for conversion. Salamat Panginoon na binigyan mo ako ng lakas na manindigan sa katotohanan kahit na sa maraming mga pagsubok at mga paninira sa kapaligiran. Ngunit naniwala na ang dapat naming panindigan at ipaglaban, hindi ang aming sarili, kundi ang simbahan na itinatag mo. Ikaw na po ang bahala sa aming buhay. Sa aking mga taga-subaybay na sumusuporta sa programang ito, Panginoon, ibalik mo sa kanila ang 100-fold of blessings ayon sa sinabi mo sa Matthew chapter 21, verse 21 at 22. Buksan mo ang mga pintuan sa kalangitan at ipadaloy mo ang pagbabasbas sa aming mga mahal na mga mananampalataya na patuloy na sinuportahan ang apostolado na ito upang ipaglaban ang simbahang sinisiraan sa maraming mga kaibigan naming tumalikod sa totoong pananampalataya. Ngunit naniwala kami na sa buong Pilipinas, marami pa ang magbabalik sa simbahang itinatag mo. Salamat Panginoon sa pagkakataon at ingatan mo ang aming mga Pangulo, ang aming Santo Papa, ang aming mga obispo at mga kaparian, ang aming mga kamadrihan na patuloy mo silang gamitin as an instrument to spread out your love for the salvation of all. Bless also our country, the Philippines, na sana Panginoon bigyan mo ng kaalaman ang aming mga Pangulo upang paglingkuran ang iyong bayan at kami sa pamagitan ng iyong awa at pagmamahal. Aangat kami kasi nandyan ka. Kayo ang may-ari sa buong sanlibutan at kayo ang may-ari sa lahat na kayamanan sa aming bansa. Sana itong mga kayamanan ay magkaroon na ng final discovery at mapakinabangan sa bayan, lalo na sa mga kapatid naming naghihirap at nangangailangan. Basbasan mo rin ang mga negosyo na nandyan, malaking mga problema, Panginoon, sa lahat naming kapatiran na sana matapos na ang pandemic na ito upang kami ay babalik sa normal na pamumuhay. Ingatan mo ang lahat na makasama namin na sumasubaybay, hindi lang ang aming mga kasama ngayon sa programang ito, kundi ang lahat na pamilya, lahat ng mga membro sa aming pamilya na nandyan ka palagi, Panginoon. Kupkupin mo at ilayo sa mga kontaminasyon sa pandemic na ito. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat po mga kapatid. Shout out to Sister Leonor Obihiro. Thank you po for being with us. Brother Pio Emirinciana. Thank you, Brother Pio. And Dionysis Taburada Sanico. Thank you so much, brother. Hindi pa nakasubscribe sa YouTube At channel. ang aking panawagan sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe tayo para maipalaganap natin ang mga katotohanan. Kahit ito na lang na ating magawa na makapalaganap tayo sa busy buhay natin sa mundong ito. Ngunit ang pag-share natin nito makatulong sa ating mga kapatid na mga nag-alinlangan at saka yung mga lumalabas na magkaroon sila ng mensahe na sana sila ipuin sa Espiritu Santo habang makikinig sa mga aral na ito. Shout out kay Luloy Hormigas, Davao de Oro, Brother Eduardo, and Brother Emerson Ercelia. Shout out sa inyong lahat at sana pagpalain kayo sa ating Panginoong Diyos. Brother G. Solitana, G. Mark, thank you for being with us. Brother Marlon Porelio from Tagum. Sa lahat na mga OFW na kasama natin, hindi ko mapangalanan lahat, ang inyong pagsubaybay sa Scotland, sa United Kingdom, sa Australia, sa USA, Dubai, sa Dubai, Oman, sa Oman, Brunei, ay ang dami. Hong Kong. Hong Kong, no? Na taga-subaybay natin. Thank you so much for your prayers and support. Magpatuloy ako and then
I will pray for you and pray also for me, for my perseverance. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang simbahang Katoliko. Shout out Malaysia from Dubai. Shout out kay Sister Melissa Albacete from Dubai. Thank you, Sister Melissa. Brother Dewey Sa buhay gugma. sa Abidra Clava. Thank you so much. Shout Sa out. buhay gugma na siya. Sa buhay gugma. Thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye.